Ayan. So, nung mayor pa siya, okay, nayaan niya, okay, ang NPA pumunta sa Davao City. Right? Unang-una, di ba, sinasabi niya sa mga negosyante na magbigay kayo ng NPA tax. In-encourage niya. Pangalawa, sinabi niya mabuhay ang NPA. Pangatlo, eto naman, di ba, nung namatay ang commander ng NPA na si Parago, di ba, nag-parade doon sa Davao City. So, the probability is very high na magkaibigan talaga sila, ang NPA at ang mga Duterte. And the only way para maging, di ba, the safest city, okay? The safest city in the entire universe, parang ganon, di ba? Kailangan nila ng pera para tumahimik ang NPA. Okay? The probability is very high na yung confidential fund ni Sara, na dahil ayaw niyang, okay, hindi niya kayang kumbaga i-defend kasi mabubulgar siguro ang pangalan ng mga Mary Grace Piatos, kung sino pang chichirya, di ba, doon sa mga member ng NPA. Nagets niyo ang point ko, mga kalays? Di ba? Dito sa confidential fund. At dahil nga siguro ay kailangan ni Sara talaga ng maraming pera para hindi magkagulo sa Davao City at hindi mangyari noong 2016, di ba, ano na siya, nang himasok na siya sa Kongreso. Nung pinalitan si sino to, Cayetano, na BFF ng kanyang tatay, na gusto ni Sara ay si Velasco. Di ba, nag-away-away pa nga sila. So nasunod ang kagustuhan ni Sara at naging speaker nga si Velasco na kanyang BFF. Na sinabi naman ni Sara na ang nag-control daw ng budget sa Pilipinas ay ang speaker at ang yung appropriation committee head. So, ibig sabihin nun, 2019, alam ni Sara paano kumuha ng confidential fund. Kontrolin kung sino yung nag-control ng budget. Magets yung point ko, mga kalays. Tapos ngayon, hindi niya kayang explain 125 million na confidential fund. Right? Ito pa kayang bilyones na confidential fund. Actually, mga kaloys, kung titingnan mo, mas malaki pa siya. Okay? Yung confidential fund ni Sara, mas malaki pa yan kumpara sa ibang urbanized, okay, city. Ayan, Ito. Ito, mga kaloys. Okay, yung Makati City. Okay? So, sa Cebu nga lang, 7 million. Manila. Ito yung amount, okay, ng confidential. Right? So, paano ginamit ni Sara yung yung milyones? 'Di ba, mga kaloys? So, kaya siguro kaya siguro kampante yung mga NPA na pag-alagala sa Davao at maningil ng NPA tax. So, kalaban ba talaga nila ang mga NPA? I don't think so. Bakit kailangan lang maging kaibigan ng NPA? Kasi pwede lang gawing private armies. Okay? Ang NPA. Binigyan ko kayo ng pera. Kung mayroon akong ipapatukhang, kung mayroon akong ipapatira, kayo nang bahala. See? Or kung mayroon akong isasuggest na negosyo na mangingikil kayo doon, hindi naman ako magkingialam Kasi kaya nga sinabi ko nga magbayad kayo ng NPA tax. Imagine mayor nagpo-promote na magbabayad ng NPA tax. Samantalang yung mga military, 'di ba? Namamatay sa ka-defend. Right? At sino ang nanggurgur? NPA. Tapos itong mga Duterte, friend ng NPA. Come on, DDS. Gumising na po kayo. Pero yun na nga, ang inanong natin is, ano bang relasyon ng Duterte at saka NPA? The probability is very high na hindi sila magkaaway. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.